Okay, magandang gabi mga ka-goods. Ito, meron tayong gagawin, LG Smart Inverter na refrigerator. Hindi po siya lumalamig, hindi gumagana ang kanyang kompresor. Nabili ko siya sa halagang 1,000 pesos. At tingnan po natin kung anong naging problema niya. Ayan, meron po siyang blink sa kanyang board, sa LED 1. Bilangin po natin kung ilang blink po ang error niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 blinks po ang kanyang error. Hanapin po natin dito sa kanyang error code list. Ayan. Dito po, ayan, may nakita po tayong blinking 7 times. IPM arm short detection. Ayan, tuturo ko po sa inyo kung ano po ang naging problema ng board na yan. Kaya nagkaroon po siya ng 7 blinks at hindi gumagana ang kanyang compressor. Turo ko po sa inyo ano po ang mga kailangan palitan. At ito na po, tuturo ko po sa inyo kung anong naging problema niya. Ito po, yung dalawang capacitor na yan, na isang 15 volts at 5 volts. Kailangan mo lang pong palitan yan dahil weak na po yung mga capacitor na yan. Paalala lang po, para po to sa mga baguhan. Hindi po to para sa mga marurunong na, kasi alam ko pong alam nyo na po ang naging issue ng board ng rep na ito. Ayan. Para po to sa mga baguhan ha, paalala lang po sa mga magagaling dyan, pwede po kayong manood or pwede nyo pong skip yung video dahil alam nyo na naman po ang video ito. Ayan, ito po. Yan, 15 volts. Yan, ito po 15 volts na yan, weak na po yan. So, may nakuha po akong basa dyan na 13 volts na lang. Dapat po 15 volts or hindi po sa saktong 15. 14 point bago ganon yung 5 volts niya, ang basa po is nasa 3 volts na lang po. Dapat po 5 volts or 4. Wag din po siya lalagpas. Ito po, gagawin na po natin. Tatanggalin na po natin yung mga piyesang nagkaroon ng problema. Yung dalawang capacitor lang po. Yun lang po ang issue ng 7 blinks ng ating LG Smart Inverter na refrigerator. Yan. Gawin po muna natin. Tanggalin po natin yung capacitor niya. Ayan. Tutukan nyo lang po itong video ko. Marami po akong ilalabas. Ito pa lang po yung unang tutorial video ko na ilalabas ko kasi po marami rin pong hirap po dito sa board na to. Lalo na yung sa mga katulad natin na nanonood lang ng YouTube, gusto mag-DIY. Pero paalala lang po sa mga gusto mag-DIY, siguraduhin nyo lang po na kayo po ay may alam. Kahit pa paano po may alam po kayo sa electronics, konti, kahit hindi po kayo nag-aaral. Tulad ko, bago po ako nag-aral ng sa pagiging technician ko po sa aircon, sa ref, marami na rin po akong mga kinakalikot-kalikot dahil gusto ko po talaga, hilig ko po talaga yung paggagawa ng mga appliances. Ayan, ito na, napalitan na natin at susubukan na po nating ikabit sa ating refrigerator. Ayan, ikabit na po natin. Ayan, napakahirap po talaga kapag ikaw lang yung nagbibideo, ikaw pa yung nagkakabit. Siyempre, ito na. Ikakabit na natin yung mga terminal niya para malaman natin kung okay na ba yung pinalitan nating capacitor at mawawala na ba ang kanyang 7 links. Ayan. Subukan na natin. Para po sa mga baguhan lang po to Ito po sa magagaling, alam ko, magbabash kayo, may mga, hindi naman po tayo perfecto, kaya gusto lang po natin makatulong dun sa mga ibang tech na nag-uumpisa pa lang. Ayan. Doon po sa mga technician na maka-encounter nito, 7 links, yun lang po, yung tinuro ko, dalawang capacitor lang po, na isang 25 volts at isang 16 volts na capacitor. Yun lang po ang papalitan nyo sa IPM arm short detection, kasi po yung supply po ng 12 volts, ay ng 15 volts at 5 volts kulang na po. Ayan. Lagyan po natin ang ampere meter para makita po natin kung gagana po yung kanyang compressor. Ayan. Na-check ko na po yan. Yung pre-yun niya po, yung compressor, okay naman po lahat sa reading ko ng pagka-troubleshoot. Ang naging problema lang po talaga is yung compressor, hindi po talaga siya gumagana. Ayan. Umpisa na po natin siyang isaksak. Ayan. May nakukuha po tayong 0.21 amperes. Yan. Sabihin po, gumagana na po yung ano natin, yung board. May supply na pong pumapasok. Yan.
matagal po talaga sumindi ang LG. Siguro po nasa 5 to 7 minutes bago po sumindi ang compressor ng ganitong mga refrigerator. Kaya wag po kayo maiinip. Ayan. Pero meron po pong paraan para kung gusto nyo po malaman kung may problema po agad. Meron po tayo dyan tinatawag na test mode. Dito po sa LED 2, yan. Yung pindutan na po yan, test mode po yan. Yan, subukan po natin pindutin. Kapag nag-blinking po yan, ibig sabihin po naka-test mode na po tayo. Dapat po gumana na po yung compressor niya. Ayan, may nakukuha na po tayong 0.03 amperes. Ayan, ibig sabihin po nag-uumpisa na mag-running ang ating compressor. Ayan, ibig sabihin nagtagumpay po tayo dun sa 7 blinks. Kung magkakaroon po ng problema yung board, pag pindot nyo po ng test mode, lalabas po yung kung ano pong error yung sinasabi ng ating inverter board. Ayan, meron na pong 0.4. Hindi pa po siya nag-high speed. Pag nag-high speed po yan, aabot na po ng mga 5 po yan. 0.5 amperes itong refrigerator natin na LG. Ayan, gumumpisa na po. Kaya, ayan, okay na po ang ating refrigerator. Subukan po muna nating iwan ng mga ilang minuto para makita po natin kung lumamig na ba yung ating refrigerator. Ayan. Yun, may nakukuha po tayong 0. amperes. Matipid po sa kuryente itong refrigerator na to. Mababa lang ampere niya pero malakas po siya lumamig. Ayan, nagawa na po natin yung blinking 7 times. Ayan, 7 blinks. Ito po, iniwan po natin siya ng mga 10 minutes. Ayan, mainit na po ang ating side ng refrigerator. Ibig sabihin, sign na po yun na malamig na po ang loob niya. Ayan. Oh, yun, umusok na, di ba? Ayan, okay na po ang refrigerator natin. Na-troubleshoot nyo na po yan. Okay po ang heater, sensor. Hindi ko na po naipakita sa video dahil gusto ko lang naman po talagang ipakita sa inyo yung 7 blinks error. Ayan, para po sa mga baguhan natin technician, maraming salamat po sa panonood. Okay, goods!